Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isang napakalaking milestone ang naabot ng Philippine Army ngayong taon, dahil nitong October 21, 2025, opisyal na inactivate ng Army Artillery Regiment ang 1st Ground Launched Missile Battalion, Provisional, ang unang missile unit ng Philippine Army sa buong kasaysayan nito. Ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na modernisasyon ng Philippine Army sa ilalim ng Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program. Ang aktibasyon na ito ay hindi lang simpleng ceremonial event, kundi simbolo ng pagsisimula ng isang bagong capability, ang land-based missile warfare ng ating hukbo. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang mga pahayag mula sa Army ay nagpapatunay na handa silang pumasok sa bagong era ng artillery warfare, mula sa traditional howitzers at rocket artillery, papunta sa mga precision-guided missiles at tactical rocket systems na kayang mag-deliver ng long-range, high-precision strikes. Pero ang mas nakakapanabik dito, kasabay ng aktibasyon ng Missile Battalion, lumabas din ang ulat mula sa South Korea na ang Hanwha Aerospace ay opisyal na nagpo-propose ng K239 Chunmoo Multiple Launch Rocket System, MLRS, para sa Philippine Army. Matatandaan na noong nakaraang taon, inanunsyo ng Philippine Army ang intensyon nilang magkaroon ng sariling Chunmoo system, bilang counterpart sa mga rocket artillery capabilities ng Philippine Marine Corps. At ngayon, mukhang papalapit na yun sa realidad. Ano ba ang K239 Chunmoo? Ang K239 Chunmoo ay isang South Korean-made MLRS na kayang maglunsad ng iba't ibang klase ng rockets at missiles, mula sa 130 mm unguided rockets, 239 mm guided rockets, hanggang sa 600 mm tactical ballistic missiles. Ito ay katumbas ng American M142 HIMARS, pero may mas flexible na configuration. Ibig sabihin, pwedeng ihalo sa launcher ang dalawang magkaibang klase ng rocket pods depende sa mission. At dahil napatunayan na ng Chunmoo ang kakayahan nito sa mga exercises at real-world deployment ng South Korean Army, hindi nakapagtataka na gusto rin ito ng Pilipinas bilang bahagi ng coastal defense at anti-ship strike capability. Ngayon, habang pinag-uusapan pa lang ang posibleng pagbili ng Chunmoo ng Philippine Army, may bagong development mula sa Hanwha Aerospace, sa ginanap na ADEX 2025, Seoul International Aerospace at Defense Exhibition, ipinakita nila ang HPRS o High Performance Rocket System. Ayon sa military expert na si Mason Yunhak, ito raw ang unang beses na ipinakita sa publiko ang HPRS, na itinuturing na mas magaang at mas mobile na bersyon ng Chunmoo family. Ang HPRS ay nakasakay sa 6x6 truck chassis, kumpara sa Chunmoo na 8x8, at may timbang na mas mababa sa 30 tons. Isa lang ang missile pod nito, kumpara sa dalawang pods ng regular Chunmoo, pero kapalit nito ay mas mataas na mobility at mas madaling transport gamit ang mga barko, C-130, o kahit landing craft. Ibig sabihin, mas akma ito para sa coastal defense, expeditionary operations, o kahit deployment sa mga isla, bagay na napaka-relevant sa archipelagic setup ng Pilipinas. Kahit mas maliit at magaan, retain pa rin ng HPRS ang core firing technology ng Chunmoo. Parehong fire control system, parehong stabilization at targeting procedures, kaya madali para sa isang bansa na gumagamit ng Chunmoo na mag-train at mag-maintain ng HPRS units. Sa ADEX briefing, ipinakita ng Hanwha na compatible pa rin ang HPRS sa iba't ibang klase ng munitions. 131 mm unguided rockets, 20 per pod. 239 mm CTG-80 guided rockets, 6 na per pod. CTM-290 tactical ballistic missile, single pod, 600 mm caliber. Sa madaling salita, pwede itong magamit para sa short to medium range fire missions, depende sa loadout. Isa sa pinaka-interesanteng bahagi ng HPRS development ay ang bagong CTM Mr. Missile, isang medium-range anti-ship ballistic missile, ASBM, na kasalukuyang develop para sa platform na ito.
Ayon sa Hanwha, inaasahang matatapos ang development ng CTM MR sa 2027. Ang range nito ay nasa 50 hanggang 160 kilometers, at may circular error probable, CEP, na 9 meters, ibig sabihin, sobrang tumpak. Gumagamit ito ng composite propellant, at dinisenyo para maging cost-effective coastal defense missile, perfect para sa mga bansang may mahahabang baybayin tulad ng Pilipinas. Ang ideya ng pagkakaroon ng isang affordable anti-ship ballistic option ay malaking tulong sa mga bansang may limitadong defense budget pero kailangang magpatupad ng credible deterrence laban sa maritime threats. Isa pa sa highlight ng HPRS ay ang strategic mobility nito. Dahil mas magaan at mas maliit, mas madali itong i-deploy sa mga remote area, o kahit sa mga isla na may limitadong kalsada at infrastructure. Maaaring ilipat gamit ang C-130 transport aircraft, o isakay sa landing ship ng Navy para sa rapid coastal deployment. Ito ang klase ng system na pwedeng gamitin para sa archipelagic defense concept, kung saan kailangang mabilis ang reaksyon at flexible ang deployment ng mga missile units. Ayon sa Hanwha, pinapanatili ng HPRS ang digital fire control architecture ng Chunmoo, kaya hindi kailangang mag-train ng hiwalay na system operators. Parehong procedure, parehong maintenance routine, malaking advantage ito sa logistics at sustainment. Bagamat hindi pa final, binanggit ng Hanwha na pwedeng magkaroon ng companion reloading vehicle ang HPRS, katulad ng support system ng Chunmoo. Kung tuluyang ma-develop, posible raw na ma-reload ang launcher sa loob lamang ng 7 minutes, isang napakabilis na turnaround sa combat scenario. Subalit, hindi pa confirm kung kasama ito sa initial configuration o optional add-on lamang. Ang iba pang detalye gaya ng full operational testing at missile performance ay patuloy pang develop. Kung titingnan natin ang kabuuan, malinaw na ang activation ng first ground-launched missile battalion ay hindi lang ceremonial, ito ay preparatory stage sa pagpasok ng missile-capable artillery units ng Philippine Army. At kung sakaling matuloy ang acquisition ng K239 Chunmoo, posible rin na isaalang-alang ng Hanwha na ialok ang HPRS bilang complementary system, mas magaan, mas madaling e-deploy, pero compatible sa parehong missiles at rockets. Isipin natin, kung ang Philippine Army ay magkakaroon ng ganitong klase ng mobile launcher, kaya nilang mag-deploy ng anti-ship ballistic capability sa mga lugar gaya ng Palawan, Mindoro, o Batanes, strategic coastal zones na may direct line of sight sa West Philippine Sea at Bashi Channel. Ito ay malaking hakbang para sa Joint Coastal Defense Strategy ng AFP, kung saan ang Army, Navy, at Air Force ay magkakaisa para sa deterrence at rapid strike capability. Ayon sa Hanwha Aerospace, ang HPRS ay bahagi ng kanilang Family of Systems approach, kung saan ang Chunmoo platform ay may iba't ibang variant na tugma sa iba't ibang mission profile. Mayroong heavy dual pod MLRS para sa large-scale fire missions, at ngayon naman, ang HPRS para sa mabilisang coastal defense at expeditionary operations. Sa ganitong strategy, pinapanatili ng Hanwha ang interoperability at commonality sa kanilang systems, kaya mas madali para sa mga allied countries, tulad ng South Korea at Philippines, na mag-train, mag-operate, at mag-share ng logistics. Sa loob ng susunod na 2 taon, asahan natin na magiging mas malinaw pa ang direksyon ng Philippine Army Missile Program. Posibleng dumating ang unang rocket artillery units mula sa Hanwha, habang patuloy ang pagsasanay ng artillery regiment personnel sa paggamit ng advanced fire control systems. At kung matuloy ang integration ng HPRS o CTM MR missile, ito ay magiging unang pagkakataon na ang Philippine Army ay magkakaroon ng indigenous anti-ship strike capability mula sa lupa, isang malaking pagbabago sa ating national defense posture. Hindi na lang ito tungkol sa traditional ground combat, ito ay tungkol sa precision deterrence at strategic firepower. Sa kabuuan, ang October 21, 2025 ay pwedeng ituring na simula ng bagong yugto para sa Philippine Army. Ang aktibasyon ng First Ground-Launched Missile Battalion ay patunay na handa nang pumasok ang ating hukbo sa modernong panahon ng missile warfare. At habang patuloy ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea sa larangan ng defense technology,
Ang mga sistema tulad ng K239 Chunmo at HPRS ay nagbibigay ng konkretong larawan kung saan patutungo ang ating Army Modernization Roadmap, mula sa mga howitzers patungo sa mga precision-guided, long-range missile systems na kayang ipagtanggol ang bawat pulgada ng ating karagatan at teritoryo.